Hello mga mahal! Welcome back sa ating channel. Kamusta po kayo? Anyway, mga mahal, meron akong na-discover na hidden sanctuary. Oh my goodness, napaka-peaceful nito. Ang sarap ng pagkain, ang babait ng staff. Pwede ka ditong mag-relax, mag-unwind, or makipag-bonding sa iyong friends and family. Mga mahal, welcome to Salakot dito sa Silang Cavite. Tara! So for this episode mga mahal, titikman natin yung mga masasarap na pagkain nila, yung mga specialties nila. So nakakuha kami ng listahan ng mga pinakamasasarap na sinoserve nila dito. So titikman natin yan. And we will also tour you around their beautiful kubos. And mga mahal, kung naaalala ninyo, nagtanong ako through my stories kung ano yung gusto nyong itanong sa akin. Kahit ano, personal, deep questions, sasagutin natin yan this episode. Malay nyo, ma-feature yung mga questions ninyo. So, at saka abang-abang kayo dahil baka mag-reveal ako ng secret ko sa episode na to. Let's go! Tikman natin to. Mga mahal, in all fairness, ang sarap. Yung sinabi doon, moist chocolate cake. Moist talaga siya. Ang sarap. Kumuha din ako ng ube cheesecake. Tingnan natin. Ang sarap din. Ang sarap din. Marami pa silang mga selection ng cakes doon, pero itong dalawa yung nakakuha ng attention ko. Dahil nga, mahilig ako sa chocolate cake. Hindi ako masyado sa cheesecake, pero ang sarap nito. Ito pinakamasarap for me. Itong moist chocolate cake. Okay, Christian, we're gonna go deeper into the questions. Okay, go deep. Are you ready? Yes, I'm ready. Okay. What's something that people don't know about you but you wish they did? Na buo ko magmahal. Sobra. Kapag nagmahal ako ng kaibigan or ng tao in general, walang in between. From 1, 10 agad yan. Which is, later on, na-realize ko na hindi rin pala maganda. Minsan, mauubusan ka pala kapag dumating yung time na, syempre tao ka lang din, no? Kahit papano, nangangailangan ka kahit konti ng sana ma-reciprocate naman yung ino-offer mo na love. Tapos kapag hindi nangyari yun, hindi mo nakita yun, masakit sobra. So, yun siguro yung learnings ko doon na totoo pala yun, yung magtitira ka para sa sarili mo. So, yeah. Grabe ako magmahal pala. Speaking of pagmamahal, how's your love life? Love life. Wala muna. Ayoko muna. Meron akong tinry. Hindi niya siguro kayang masuklian, which is okay lang naman. Wala namang, I have nothing against that. No? Okay lang. Yun. Pero, hindi pa siguro ngayon. Siguro, sa mga susunod pa na taon sa buhay ko. Pero ngayon, ayoko muna. Focus muna ako sa wild skin.
ng mga to. Tawilis. Hi po. Sir, ito po, pork Lumpia. lumpia. Yay! Let's go. Ito po yung pata kare-kare po. Tata kare-kare. Tapos ito naman po yung pineapple rice nila. Pineapple rice. Tapos ito po yung bulalo. Wow, bulalo. Ito naman po yung chicken inasal. Chicken inasal. Tawilis po. Tawilis. Tsaka yung bestseller namin nasa lakot fried rice po. Salakot fried rice. Kuya, maraming salamat. Thank you. Kain tayo. Thank you, sir. Thank you. Salamat po. Shucks, ang lamig. Kaso parang malamig. Kain tayo. Kaso parang ang lamig na. Ang mga fans niyo po, sir, maraming questions. Kaya niyo ba kumain habang nag-a-answer? Alam ko na, ipainit na lang muna natin to. Kasi medyo late ako dumating dito sa kubo. Nakaserve na pala to kanina pa. Question number 1. Who is Christian outside his roles? Describe your life outside of acting. Magkaiba yung noon tsaka yung ngayon. Kung ngayon, I am in love sa pagtitake care ng sarili ko. Something na hindi ko nagawa noon. So, focused ako ngayon sa mga gusto ko, sa mga makakapagpasaya sa akin without considering yung ibang tao. Nandun ako sa era ko ngayon na ako naman muna and entrepreneur era. Yun ako ngayon. That's me outside of acting. What's the most challenging role you've ever taken and why? Lahat challenging eh. From Die Beautiful, The Panty Sisters, lahat yun challenging mga mahal. Kung pasuotin kayo ng heels na hindi mo naman ginagawa on a regular basis, medyo challenging yun. Well, physically. Pero character-wise, lahat challenging. Pero dalawa yung naiisip ko, Signal Rock and Big Night. Who are your favorite people to work with? Who's your favorite cast? Oh my God. Again, lahat mahal ko at paborito kong katrabaho. Pero medyo may bias lang ako. Direk Jun Lana, Direk Chito Ronyo, Direk Percy Intalan, Direk Joey Reyes, Direk Andoy Ranay. Ang dami. So lahat na sila. Lahat sila bias ko. Direk Joel Lamangan. Happy din ako nakatrabaho ko. Shucks, ang hirap. But yeah, mga actors naman, John Arcilla, Eugene Domingo, Janica Garcia. Gusto kong katrabaho. Janine Gutierrez, Joel Torre, lahat. Favorite cast ko, cast ng Big Night, cast ng Signal Rock, cast ng Dirty Linen. What's your dream role that you still haven't played? Oh my God, Suicide Bomber? Suicide Bomber, yeah. Alam ko, paulit-ulit ko na tong nasasabi sa mga interviews ko, but there's this movie na ang pinagbibidahan ni Michael Sheen na Suicide Bomber siya. Ang ganda, ang galing niya. So parang na-inspire ako na parang kaya ko rin to. If your life were a movie genre, what would it be and why? Comedy drama. Dramedy. What makes you happiest these days outside of acting? I guess falling in love with myself. I think ayun ang nagpapasaya sa akin ngayon. Kasi ang tagal kong bago na-discover yung love na yun for myself. And right now, I think I'm genuinely happy doing the things that I thought never kong magagawa kung hindi kasama itong mga taong ito, kung wala ang mga ganito. So, yung self-discovery ko, nung konsepto ko ng strength, ang saya. Okay, a lot of people in the comments are saying that fame hasn't changed you. Aha. What keeps you grounded? Yung values na natutunan ko sa nanay ko. Kasi I lost my dad when I was 8. Malaking factor din naman ng daddy ko pagdating sa values ko. But mami ko talaga. Bibigay ko sa mami ko yon kasi siya na nakasama ko from the very beginning hanggang ngayon. Tell us about a time when you realized that you really wanted to be an actor. Actually dati, hindi actor. Dancer. Buhay ko dati ang pagsasayaw. Mula elementary hanggang college, buhay kong pagsasayaw. Yun feeling ko dati yung nagde-define sa akin bilang isang tao, pagsasayaw talaga. Eh nung na-introduce ako sa acting, mas minahal ko na tuloy yung acting. So feeling ko medyo nakakalawag na ako sa pagsasayaw. Sana hindi. Nauubos din ba yung social battery mo? Kung nauubos ba ang social battery ko, oo naman. Dahil introvert ako, tapos yung trabaho ko requires me to be mahirap mapunta sa ganitong klase ng profession kapag introvert ka. Kailangan lagi kang ready to open yourself sa mga nasa paligid mo. But it's not obvious. Is that something that you had to learn? Oo, natutunan ko na lang siya na mag-adjust. Alam mo yung kapag naka-actor mode ako, kaya ko siyang i-mask. Pero dumarating talaga yung punto na
nauubusan din ako ng social battery. So, alam yan ng mga taong malalapit sa akin kung paano. What are the signs na parang, low bat na siya? Pag di na ako makahinga, pag yung parang inaatake na ako ng anxiety dahil ang dami ng tao, hindi na ako normal na nakakapagsalita kasi parang hinahabol ko na yung hininga ko, yun na yung sign ko. Sabi ko, baka naubos na yung social battery ko, kailangan ko nang ipahinga to. May nag-convince ba sa'yo na pumasok ng acting? Or passion mo lang? Okay, ang ganda ng question na yan. Alam mo, kabaliktaran. Lahat sila sinasabing hindi ako po pwedeng maging actor or artista. Nasabihan ako na pangit ako, hindi ako po pwedeng mag-artista, na yung boses ko boses kalabaw, hindi siya pang TV, hindi daw ako magaling, yung mga ganong bagay. So narinig ko siya as a child. I think I'm blessed, no, to be given strength na hindi ako magpa-apekto sa mga yon. Ginawa ko pa siyang motivation talaga to really reach for my dreams. Yun nga siguro yung belief na kaya ko. Ako kasi yung tipo ng taong hindi ako susuong sa isang bagay na alam kong hindi ko siya kayang gampanan at hindi ko mabibigay yung best ko sa bagay na yon. Awa naman ni God sa lahat ng mga gustuhin ko. Alam ko na, okay, this is something that I can do. This is something na I can champion. I'm sure there's someone out there who's like you, who's had to hear their whole life that they can't do it. What's your advice to them? Itong narinig kong ito from my mentor and my good friend, Tito Boy Abunda, dala-dala ko hanggang ngayon. So when I was still in college, si Tito Boy Abunda, nag-guest siya sa isa sa mga parang events nung department namin. Meron siyang sinabi, nobody can define who you are as a person except for yourself and for your God. Hanggang ngayon dala-dala ko yan. And mga mahal, andito na yung pagkain, nainit na nila. Kain na tayo, let's go! And that's it mga mahal. Nadala ko na kayo sa aking bago na discover na Hidden Sanctuary. Sobra akong nag-enjoy sa food, sa kwentuhan natin, sa aming dinner, sa cake, everything. Sobrang daming salamat po sa bumubuo ng management ng Salakot. Maraming thank you po sa pag-welcome sa amin dito sa inyong restaurant at saka dito sa inyong napakagandang sanctuary. Kung naghahanap kayo ng magandang spot na makaka-relax kayo, makaka-unwind at magkakaroon ng quality time with your family, loved ones, napakaganda ng Salakot. Ibisitahin niyo po. Dito lang to sa May Silang, Cavite. I hope nag-enjoy kayo mga mahal. Until our next episode. Bye.